Indian, no? Kasi mula na, no? Nabuksan na, no? Hello! Gandang umaga po. Hello. Yeah. Lubat. Tunay nga ang Panginoon ay mabuti. Amen? At napakaganda ng araw at panalangin natin ang bukas. Kasi hindi niya hayaan na may bagyo ngayon dahil nandito tayo. Bukas na lang. Kaya sa Martes. God is good. Amen. God is good. Yan po, November 9, yung ating anniversary. Amen. 8-year anniversary. Amen. Hindi ito talagang malaki ang anniversary. Pero ngayon pa lang, alam natin na anniversary natin, pag tayo ay nag-anniversary, mapupuno yung lugar natin. Pero kung sino yung malapit sa inyong puso na ma-invite, nanay, or kapitbahay, i-invite nyo na. Kasi paghandaan natin sila ng masarap na pagkain. Amen? Masarap na pagkain. Lahat ng mga bisita natin, mga malalaki, iba yung pagkain ng maliliit. At mayroon siyempre mga regalo. Amen? Walang isa sa atin na hindi pwedeng mabigyan ng regalo. Mga bata ay mayroon ng mga regalong nakahanda. At yung mga matatanda, ibabalot pa lang. Ibabalot pa lang. At bibili tayo ng 2 upuan na kulay black. Yan lang muna ang ating bibilihin. At siguro next year, dadagdagan natin yan. At tunay nga na ang Panginoon ay nakasulat sa Biblia na tayo ay nasa ilalim ng biyaya ng Panginoon. Amen? You are blessed, I am blessed. You are rich, I am rich. How can I become rich? Paano ko maranasan yung sinasabing kasaganaan? Sabi ng Panginoon, nang dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo mayaman na. Huwag na natin intindihin. Huwag na natin problemahin kung paano tayo lumaman. Hintayin nyo na lang. Dahil ang biyaya, bumababa yan. Amen? Gawin lang natin yung pagluluto, paglalaba. Gawin lang natin yung pananalangin, basa ng Bible. Kung may time. Kahit nakaligtaan natin hindi nagwasa ng Bible, hindi nagpipray, hindi naman galit ang Diyos eh. Hindi naman galit ang Diyos kasi anak niya tayo. Hindi tayo nabubuhay sa rules and regulation. Kung atin tayo ng Bible study o sasamba tayo, okay lang. Kung hindi, walang sapilitan. Sabi nga ng mga pastor, walang basagan ng trip. Kung gusto mong sumamba ka kasi ang Diyos naman nangungusap sa puso. Kaya minsan siguro ay kikita natin parang tayo-tayo na lang. Totoo po yun. Tayo-tayo. Pero bilang nasa biyaya, kung sino lang nandyan, pasalamatan ng Diyos. Amen? Dahil nakasulat, 2 or 3 gathered together in His name. He is in the midst of us. Sa ibang mga churches, kailangan inuutosan yung mga tao, magdala kayo ng mga tao para sumamba. Alam mo yun, sa bawat lugar ng Kamaynilaan, sulok ng mga bansa, ang Diyos ang naglalagay ng church. Ang Diyos ang naglalagay ng pastor. Ang Diyos din ang maglalagay ng mga tao sa samba. Amen? Tingnan niyo po yung mga worship team natin.
Hindi, wala kaming kilalaman sa kanilang pagdating. Ang Diyos ang naglagay. Amen? Whether we like it or not, sumamba man tayo o hindi, yung mga worship team na yan, nandiyan yan. Amen? Hindi rin sila iutusan. Ganon din si pastor. Hindi ako dumating. Kung hindi naman ako makarating, lalo si Pastor Mar. Kung wala naman si Pastor Mar, lalo si Pastor Ben. Kung wala naman si Sister Ben. Ang Diyos hindi na ubusan ng tao, tandaan niyo yan. Kahit naghanap buhay kayo, kung ano yung natatanggap niyo, pasalamatan. The more na marunong tayo magpasalamat sa Diyos, the more na dumarating at yung ating pag-aaralan. Amen? At dito po sa ating simbahan, nung araw, hindi ako makapaniwala. Sabi ng Panginoon, I will bring you to the ends of the earth. Sabi ko, paano kaya mangyari yan? Paano kaya ako makarating ng iba't ibang mga bansa? Hirap paniwala, di ba? Paano ako makarating ng iba't ibang mga bansa? Ngayon po, by the grace of God, sa December, punta na ako ng iba't ibang bansa. Palakpakan natin si Jesus. Si Pastor Man, ang mayuan, Tatay, Sister Baby. Amen? Hindi ko sinasabing suportahan ko kayo, dahil pag sumamba kayo, nakinig kayo sa salita. Pakinggan natin yung tinig ng Holy Spirit sa atin. Kasi siya yung nagdidikta sa atin. Kung ano yung gagawin natin, lalo na sa gawain niya. Amen? Amen. Kung ano yung tutuyan mo, we are under the words of the Holy Spirit. Anak ko po yung naniniwala na ang visa ko ma-approve. Iba-ibang lugar ang pupuntahan ko sa Amerika. Malalaking state. Pag state kasi, mas malaki pa sa Pilipinas. Ang Amerika, mayroong 53 states. Kaya, amazing ang Panginoon. Amen? Kaya dito lang po tayo nanonood o sa maliit na yan. Ang daming nakikinig sa atin. Ang daming tumatawag humingi ng payo paano magkaroon ng pag-unlad ng kanyang negosyo. Paano sila unlad? Sabi ko, ang pag-unlad natin sa biyaya ni Lord. Ang pag-unlad sa ating kabuhayan, kailangan kay Lord ka nakapokus. Hindi ka nakapokus sa iyong magagawa. Sa iyong mga steps. 1, 2, 3. Schedule dito, schedule doon. Kung ano yung nakalakad sa buhay mo, gawin mo, kailangan lagi ka nakakunik sa Panginoon. Amen? Kasi pag ito ang gumagana at ang puso, magkalaban yan. Kailangan lahat ng ginagawa natin galing sa puso. Amen? Kasi pag ito ang nagpaplano, under condemnation, pag hindi natin nagawa, ay, hindi mo na naman nagawa. Kaya sa buhay natin, wala na tayo sa kautusan. Dahil kapag naunawaan natin na wala na tayo sa kautusan, hahaba ang buhay natin. Walang sakit, walang karamdaman. Amen? Kaya nagkakasakit, nagkakaroon ng kamatayan, naroon ng kahirapan, kasi naroon yung bawal. Naroon yung mga bawal under the law. Pinag-aralan natin, Abraham lived 175 years. Under grace si Abraham. Nung dumating si Moses, 3,000 died. Dahil naroon ang kanilang mga kasalanan. Ang kasalanan ang siyang nagbibigay sa kanila ng condemnation. Ito, nagkasala ka, nangangalunya ka, pumapatay ka. Nagkakaroon sila ng guilt sa kanilang mga konsyensya. Tayo manalangin, Lord, maraming salamat dahil ikaw ay napakabuting Diyos. Ikaw ang Diyos na nagmahal sa amin. Ikaw ang Diyos na kumikilos sa amin. Ikaw ang dahilan ng aming kasaganaan. Ikaw ang dahilan ng aming kalakasan, ng aming kalusugan. Kaming malusog, kaming malakas, kaming masagana, kaming may buhay na walang hanggan.
Kami mayroong mahabang buhay dito sa lupain. At kami mabubuhay sa ilalim na iyong mga pagpapala at biyaya. We will live under the goodness of God, the blessings of God, in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong pagkilos. Abutin mo ang mga may sakit. Abutin mo ang mga taong hindi pa nakakilala sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, dalangin kong makilala ka nila. Na ikaw ay mapagmahal na Diyos, bagamat hindi ka namin nakikita. Napakabuti mo. Maraming salamat sa iyong pagmamahal. Maraming salamat sa iyong kadakilaan. Holy Spirit, right now I pray, move upon all the areas, the people na maaabot ng mensahe mo ito. Encourage them all. Heal them all. Allow them to experience of God is the supernatural God. From natural to supernatural. Thank you, Jesus. Salamat sa oras na ito, Panginoon. Abutin mo rin, Panginoon, ang mga hindi pa nakakilala sa iyo. Maraming salamat dahil ang bansang Pilipinas ay nasa ilalim na iyong biyaya. Patuloy mo itong nililinis dahil mayroon kang dakilang plano ng bansang ito. This nation will never be the same again. Dahil mayroon kang mga tao tunay na nakakilala sa iyo, Panginoon. At ipagpalaya mo rin po ang aming kapaligiran sa mayroong akma ng bagyo, malakas na bagyo. I speak to the typhoon, began in the name of Jesus. Pumunta ka sa lugar na kung saan walang pinsala, walang madagis o walang mamatay. Kaya bless this nation, Lord, Luzon, Visayas, and Mindanao. Bless the Filipino people. Bless this land, Lord God, in the name of Jesus. Ang lahat ng mga mahihirap, I pray, pasaganain mo. Kapag sila nakakilala sa iyo, sila ay masagana, sila maghihirap. Dili ba yung mayamang Diyos? Holy Spirit, move upon this place. As I preach your word, that your anointing of understanding flow into the minds, into the hearts of each one of us. Thank you, Holy Spirit, for blessing us with this church. Bless this church, bless the owner of this place, and bless everyone. And bless everyone, Lord, na tunay na makakilala sa iyo. In Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Jesus is the seed, a great mystery. Yun po ang topic natin. Si Jesus, ang binhi. Ito ay napaka-hiwaga. Napaka-hiwaga kung bakit si Jesus ay nagiging binhi. At sabi ng verse na yan, sabi diyan, most assuredly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. Inalimbawa niya ang literal na binhi. Ang binhi na yun ay nag-iisa. Amen? Sabi niya dyan, ang maliban ng binhi na yan ay hindi may tanim sa lupa at hindi siya namamatay. Yung binhi na yan, hindi mamumunga. Amen? Ngunit sinasabi ko sa inyo, na ang binhi na yan, na bumabagsak sa lupa at kapag siya'y patay, sabi niya, if it dies, it produces much grain. Amen? Mamumunga ang binhi na yan. At ang prinsipyo na yan ay prinsipyo din from literal to spiritual. Amen? From natural to supernatural. Amen? Minsan sabi niya, ano ba ang mga parables? Minsan ang mga Panginoon nangangaral ng parables.
Ganyan. Ang parables ay isang kwento ng mga kwento ng buhay na siyang nagbibigay ng literal na explanation at ina-apply sa spiritual explanation. Amen? From natural explanation to spiritual explanation. Ang natural explanation at ang spiritual explanation, minsan sila yung nagkakakontradict, pero minsan ang meaning niya ay isa. Amen? Dahil tayo nabubuhay, physical, literal, pero tayo may buhay na spiritual. Amen? At yun po, matutunghayan po natin yan. At ang binhi na yan ay ginagamit ng mga farmers. Amen? Napakaraming farmers, Luzon, Visayas, at Mindanao. Kung ikaw nag-travel from Mindanao, Davao to sa dulo ng sinakyan papuntang Maynila, ang lawak ng lupain. Amen? From Manila to Bicol, hanggang doon sa Matnog, ang lawak ng mga lupain. Maraming lupain na walang pananim. Mga mga puno lang na malalaki at maraming lupain na punong-puno ng palay. Napakaraming farmers dahil kung wala ang farmers, wala tayong bigas. Amen? Amen po ba? Mas maraming mga farmers kaysa mga nag-opisina. Yan po ay biyaya ng Panginoon. Tuloy natin. A promise was spoken to Abraham. Ang pangako ay pinangako na kay Abraham. Ang sabi niya dyan, now Abraham and his seed were the promises made. Sabi niya, he does not say, and the words, and the seeds, and as many, but as of one. And to your seed, who is Christ. Ang ipinangako ng Genesis 3:15 na darating yung binhi na siyang sisira sa ulo ni Satanas ay walang iba si Jesus. Amen? Pinangako yan sa Genesis 15 at yan ay nakasulat din dyan sa talata na yan, Galatians 3:16. Now to Abraham and his seed were the promises made. He does not say to seeds as of many, but as of one. Ang tinutukoy niyan si Jesus. Old Testament pa lang, ipinangako na siya ang binhi na darating. Tuloy natin. Imperishable seed. Perishable to imperishable. Ano ba yung perishable? Yung gasol. Nakalagay dyan, perishable. Ibig sabihin, may danger yung gasol kapag mayroon leak. Sasabog. Perish. Perish. Sabi ng John 16, whosoever believe in Him shall not perish, but have an everlasting life. Imperishable. Sabi niya, imperishable seed. Ibig sabihin, ang seed ni si Jesus na ang seed, ay imperishable. Hindi nawawala ng bisa. Tingnan niyo po yung verse na yan, napakaganda. Having been born again, not of incorruptible seed, but not by corruptible seed, but incorruptible, through the word of God, which lives and abides forever. Ang tinutukoy niyan si Jesus, I am the Alpha, and I am the Omega. Ang Jesus na yan, which is the Word of God. In the beginning was the Word, and the Word was God. And God dwells among us. Amen? In Him we live and have and move our being. Because of Him we move. Kaya sabi ng Panginoon, in everything you do it for the glory of God. Amen? Kaya nung tinanggap natin si Jesus, na-born again yung spirit natin. Na-born again yung spirit natin which
are dead because of Adam's sin. Amen? Hindi tayo makasalanan dahil ngayon gumagawa tayo ng kasalanan. Naging makasalanan tayo dahil minahal natin kay Adan. Kaya pag tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon, sariling tagapagligtas, pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Ang tawag sa atin, hindi na makasalanan. Bagamat tayo minsan nagkakamali, nagkakasala. Ang mga tinatawag na makasalanan, yung mga taong hindi pa na born again. They are living in sin because they do not know that Jesus Christ is the Savior, is the one who forgives our sins. That's why when we accept Jesus, our spirit become born again. Nabuhay na muli at nakakulit na sa Diyos. Lahat tayo, nakakulit na tayo sa Diyos. Kaya that's why, sabi ni Haring David, the Lord is my shepherd, I shall not lack. The Lord is my shepherd, I shall not want. Amen? Kaya bilang pastor, pinapanalangin ko kayo na maintindihan nyo ang Diyos na kinikilala nyo kasi hindi siya namamatay, hindi siya nagbabago. Masigit siya kay yung Diyos ng Islam. Lahat ng mga Diyos-Diyosan, higit siyang tunay na Diyos. Amen? Higit siya sa lahat ng mga Diyos. Kaya minsan nagtataka tayo, bakit tayo minsan nawawala ng pag-asa? Kasi hindi natin talaga kilala ang tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos ay kumikilos sa ating mga buhay. Nabubuhay tayo dahil kumikilos sa Diyos. Sabi, pagising mo pa lang sa umaga, talagang blessing yan na galing sa Diyos. Dahil kung wala ang Diyos sa atin, ay hindi na tayo nagising. Amen? Kaya yun po yung tinatawag dyan, we are not born again of corruptible seed. Amen? Ang corruptible seed, ito yung binhi na namamatay. But, we are born again of incorruptible through the Word of God which lives and abides forever. That is Jesus Christ. Amen? Tandaan niyo po yan lagi. The resurrection of the dead. Sabi niya, the resurrection of the dead. Amen? Ang pagkabuhay mula sa mga patay. Yan po si Jesus. Sabi niya, if Christ is preached, if Christ is preached that He has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? Maraming tao hindi sila makapaniwala ang muling pagkabuhay. Natatakot silang mamamatay. Amen? Nung araw, hindi pa tayo malalim sa Panginoon, tatakot tayo. Pero ang kamatayan, dahil nabuhay si Jesus, hindi na tayo natatakot mamatay. Amen? Dahil ang Panginoon, siya may hawak sa atin. Sabi niya, but if there is no resurrection of the dead, but then Christ is not risen. Sabi niya, kung walang muling pagkabuhay mula sa mga patay, di si Kristo sana ay hindi na bumangon, hindi na nabuhay. Sabihin natin. And if Christ is not risen, then our preaching is empty, and your faith is also empty. Napakaganda po, mga viewers. Kung hindi nabuhay si Jesus, amen? Kung si Jesus hindi nabuhay, yung ganitong pangangaral sa inyo ay walang kabuluhan. Amen? But because of Jesus was risen from the dead, our preaching is powerful. Our preaching is true. Amen? Totoo ang pinapangaral ni Pastor. Amen? Pag sinabi ni Pastor, sabi ng Biblia na kayo pinagpala na. Pag sinabi pinagaling na kayo magaling. Sinasabi ng Biblia, God will supply all our needs. Amen? Kaya minsan, tayo ay nabubuhay sa pananampalataya. Pag ikay walang-wala, salamat Lord sa provision. Pag ikay may naramdaman sa katawan, every morning, salamat Lord sa kagalingan.
Kung may time kayo na magkaroon ng Holy Communion, alalahanin yung kanyang muling pagkabuhay. This is bread, symbolizes your body. I'll take it in remembrance of you. This juice symbolizes your blood that wash away my sins. Lagi natin ginagawa yan. Dumaranas tayo ng kalusugan, kagalingan. Amen? Sino sa atin ay laging walang pera sa bahay? Alam niyo po, mas masarap po yung wala kayong pera sa bahay, sa bulsa. Kasi pag marami kayong pera, hindi na kayo mananalangin. Di ba? Kung kayo laging walang pera, napakasarap, Lord. Salamat po, Panginoon. Pero ang supply ng Panginoon, hindi niya binibigay lahat. O bigay ko agad itong 1 million. Amen? Kasi nga, kapag nandoon na sa iyo lahat, pwedeng hindi ka na aasa sa Diyos. Gusto ng Diyos, everyday, aasa ka sa Kanya. Kahit kayo mayroong maraming pera, huwag yung tingnan yung pera niyo. Lord, kahit ako'y maraming pera, umaasa pa rin ako sa iyo. Sabi ng Proverbs 3 verse 5, do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your paths, yung dinadaanan mo. Kasi nag-journey lang tayo sa mundong ito eh. Amen? Ang buhay natin sa mundo ito, journey lang. Para lang tayong na nagta-travel. Hallelujah. Tuloy natin. Mahaba-haba ito. But now Christ is risen from the dead and has become the first fruit of those who have fallen asleep. Pag tayo namatay, ang tawag sa atin, natutulog lang. Tandaan niyo yan. At hindi tayo kinuha ni Lord. Ang Diyos, pag namatay tayo, hindi tayo kinukuha ni Lord. Hindi nangunguha ng buhay si Lord. Minana natin yung mga maling paniniwala sa mga dati nating pag may namatayan. Silang ng buhay niya kasi kinuha na siya, Lord. Ang buhay, gusto nila mahabang buhay. Amen? Kapag ikaw ay nasa tama ng panahon, pwede kang matulog na lang. At bukas na doon ka na. Amen? Hallelujah. Sabi niya, since by one man came death, but by one man also came the resurrection of the dead. Dumating ang isang tao, nagdulot sa kamatayan, dumating na din si Jesus Christ na nagbibigay ng buhay. Siyang bumubuhay sa mga patay. Hallelujah! Thank you, Lord. For as in Adam all died. Ang mga nanggaling kay Adan, lahat nangamatay. Amen? Even so in Christ, all shall be made alive. Alive! Lahat na naniwala kay Kristo mabubuhay. Amen? Bagamat ikaw'y mamatay, pero ikaw'y bubuhay. Ikaw'y mabubuhay. Napakaganda kong verse na yan. For as in Adam all died. Even so in Christ, all shall be made alive. Mabubuhay ang lahat na nanampalataya kay Jesus. Kaya yan po ay napakaganda na paniniwalaan natin na kay Kristo secure tayo sa lahat ng area ng buhay natin. Amen? Okay lang na minsan ang isip natin nag-alala, inaalala natin. Minsan nag-aalala tayo sa bukas. May pag-asa pa ba ako, Panginoon? Sabi ko nga doon sa chat sa akin, habang may buhay, habang buhay tayo may pag-asa. Kalimutan natin yung mga past mistakes natin. Yung nakaraan natin, huwag tayo nabubuhay na yung nangyari sa atin noon, mangyayari sa atin sa kalibukasan. Lagi nating ipamuhay ang pabor ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Lagi natin isipin na walang pangit o there is no bad things na mangyayari sa atin. Yung mga sakit ng kapitbahay natin, huwag nating paniniwalaan yan na mangyari sa atin. Huwag nating i-reject natin yan. Kasi yung kamag-anak ko, nanay ko na namatay sa cancer,
Maka-cancer na rito. Huwag po natin paniwalaan yan. Amen? Kasi nabuhay lang kami mahirap. Kaya ako mahirap. Mali po yan. Amen? Kung mga ninulong mo na buhay ng mahirap, hindi mo mamanahin yun. Amen? Kung nasa iyo si Kristo, wala nang kahirapan. Amen? Next. From perishable to imperishable, a great mystery. Mula daw sa nasisira, from perishable to imperishable. Mula sa literal, physical to natural. It's a great mystery. Tingnan po natin, aralin natin. Basahin natin po yan. Sabi niya, but someone will say, how are the dead raised up? May nagtatanong, paano mabubuhay yung patay? Sabi niya, ano yung what body, sabi niya, body come. Paano siya magkaroon ng, anong katawan na magkaroon siya? Foolish one, sabi ni Pablo. What you sow is not made alive unless it dies. Sabi ni Pablo, ang iyong itinatanim sa lupa, hindi siya mabubuhay hanggat hindi siya namatay. Sabi ni Pablo. Ganun din yung katawan natin. Amen? Hindi tayo mabubuhay hanggat ito, hindi tayo nakaranas ng kamatayan. Pero darating din ang araw na patalunin ng Diyos yung kamatayan, na bigla siyang darating at yung katawan nito, hindi na siya mamamatay. Yung tinatawag na rapture. Amen? Hallelujah. Foolish one, what you sow is not made alive unless it dies. And what you sow, you do not sow the body that shall be, but mere grain, perhaps wheat or some other grain. But God gives it a body as He pleases, and to its seed its own body. Ang Diyos rin daw po ang nagbibigay ng buhay. Nagbibigay ng katawan. Amen? Tingnan niyo po yan. Ang Diyos ang nagbibigay ng katawan. Ibig sabihin na ito, ang katawan na ito, physical, literal. Pag nagbigay ang Diyos ng katawang panibago, ito ay spiritual na katawan. Ayun po, tuloy lang natin. At ang sabi niya dyan, all flesh is not the same flesh, but there is one kind of flesh of men, ibang katawan ng mga tao, at another flesh of animals. Ang mga hayop, iba ang kanilang mga katawan. Another of fish, another of birds. There are also celestial bodies. Yung kalawakan, mayroon yung mga katawan yan. Sabi niya. Yung mga buwan, sabi niya. But the glory of the celestial is one. Pag sinasabi natin celestial, ito yung kalawakan. Naroon yung 9 planets. Naroon po yung constellation. Naroon yung mga universe. Binanggit niya dyan. Alam niyo po ba, yung celestial na yan, yung universe na yan, kabahagi tayo dyan. Amen? We are part of the universe kapag tayo nawala na sa mundong ito. Kasi yung pupuntahan natin ay langit, isang lugar na kung saan naroon siya sa loob ng universe. Amen? Mayroong maaaring hindi naman ito totoo, pero pinadala nila yung telescope doon sa pinakadulo, nakakita sila ng mga mansions of gold. Kapag tinitingnan natin, John chapter 14, na mansions of gold, ang ating bahay sa langit at titirahan sa langit ay gawa ng ginto. Maaaring totoo, maaaring hindi. Pero sinasabi ng Panginoon, lahat tayo ay magkaroon ng bahay sa langit. Amen? Ang ating titirahan, tayo tagalangit. Turist lang tayo sa mundong ito. Amen po ba? At ang sabi niya, there is one glory of the sun, another glory of the moon. Amen? Another glory of the stars, for one stars differ from another stars. Inahintulad niya ang mga stars, ang moon, ikakaiba ang kanilang parte. Iba ang kanilang katawan. Iba ang katawan ng araw.
Iba ang katawan ng buwan. Iba ang katawan ng mga bituin. Na ang mga bituin na yan na nakikita natin. Maliwanag, di ba? Maliwanag yung kapag sa gabi walang ilaw. Pero yung bituin na yan, kailangan maliwanag yan dahil sa ilaw na nanggagaling sa araw. Amen? Hiniram lang ng mga bituin yung sinag ng araw. Alam niyo po, ganun din po, isang nagkwento, nag-aralan nila, yung mga diamonds na ang Diyos rin ang gumagawa. Kung literal na titingnan mo, hindi talaga siya maganda. Pero maganda lang siya pag kumikinang na. Pero siya kumikinang, nanghihiram lang siya ng liwanag sa lugar na kung saan mo hinawakan yung diamonds. Amen? At ang sabi niya, ang buhay natin sa tingin ng Diyos kumikinang. Amen? Ang halaga natin ay katulad, higit pa sa ginto, higit pa doon sa perlas na kinukuha sa ilalim ng dagat. Dahil sabi niya, ang Panginoon, iniwan niya. Siya pala yung nakakita ng kayamanan na nakalibing. Ibinenta niya lahat ng kanyang ari-arian at ang nabili, pinaghukay niya dito para ilipat yung kayamanan. Tayo po yung kayamanan na nakita tayo ng Panginoon. Ganon din ang perlas. Amen? Ang perlas, higit pa tayo sa perlas. Kasi yung nakakita ng perlas na yung Panginoon, tayo yung perlas. Higit tayo sa diamond. Bakit kailangan kaya natin isipin na higit tayo sa diamond? Amen? Ang diamond, pang mundo lang yan. Ang value niyan, napakamahal. Amen? Pero yung value natin, higit pa. Hindi tayo pang mundo, pang langit yung value natin, yung halaga natin. Amen? Sabi ng isang man of God, kahit gano'n siya kayaman sa langit, kahit isa lang ang kumikilala kay Jesus doon sa lupa, pupunta pa rin siya sa lupa para ibigay niya ang buhay doon sa isang tao. Pero hindi naman nangyari yan. Kaya ngayon, there are billions of people who believe Jesus. Amen? There are billions of people who believe Jesus. Ang langit ay napakaraming believers. Bagaman kapag tinitingnan natin yung ating mga video o sa cellphone, parang kunti lang ang nakikinig, naniniwala kay Jesus. Pero sa totoo lang, araw-araw may nabubuon again. Hindi lang natin narinig, hindi lang natin nakikita. Kaya tayo punong-puno ng kawalan ng pananampalataya, unbelief, mayroon tayo. Kasi lagi nating nababasa sa kapaligiran ang balita negative. Amen? Kaya kapag tayo lagi nakikinig ng pangangaral about faith, lumalago yung ating pananampalataya because faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Amen? Mga kapatid, mga viewers, kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, kapag ikaw ay nananalangin, lahat ng iyong panalangin, dinidinig ng Diyos. Amen? Kung ikaw ay nananalangin, na iligtas mo yung mga kapitbahay mo dito sa Cebu, ililigtas ni Lord yan. Amen? Yung mga kamag-anak ko dito sa Maynila, mga kamag-anak ko sa Amerika, nagulat ako, hindi man ako nag-share sa kanila, pero sila'y born again na. Amen? Yung isang sister-in-law ko, sabi niya, Kuya, ihanap mo mga ako ng simbahan dito sa San Diego. Gusto ko na sumamba. Sabi ko, hintay ka lang, hanap akong pastor, isiset ko sa iyo pangalan. Kukunik ka na lang. Sabi ko sa kanya. Ang tao ay naghahanap sa Diyos kapag sobrang nang napapagod na sa mundo. Amen? Hallelujah. Tingnan po natin yan. So also is the resurrection. The resurrection of the dead. The body is sown in corruption. Amen? Ano ibig sabihin? Ang katawan ng tao, pag inilibing, kinakain ng uod yan. Nasisira yung tinatawag na perishables. Katawan natin. Ang makikinabang sa katawan natin, pag inilibing tayo, yung mga uod. Amen? Pero ang tunay na tao, hindi pwedeng kainin ng uod. Amen? Ang tunay na tao, yung nakatira sa iyo, sister, yung spirit ni Sister Ruth. Yung spirit ni Pastor Mar. Hindi kayang patayin.
Amen? Kaya kapag napunta ka sa kabila, sa impyerno, yung kaluluwa mo nandun din. Kaya yun ang dahilan kung bakit si Jesus pumunta sa lupa para huwag kang mapunta doon. Ganun ka kahalagan ang Panginoon. Kasi sabi niya, kapag naroon ka sa impyerno, hindi kumikilala ang mga tao kay Kristo. Yung kamatayan, the sin that brings into death. Ang kasalanan na magdadala sa iyo sa kamatayan at sa kapahamakan, yung nireject mo, yung tinapos na gawa ni Jesus. Kaya mga magulang at kapatid, kahit nandyan kayo, hindi naman kayo na naliligtas sa loob ng simbahan eh. Naliligtas kayo kapag kayo tumawag sa Panginoon, Panginoon, habagan mo po ako, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Dinilig ka na ng Diyos niyan. At ang pangalan niya sinusulat niya sa aklat ng buhay sa langit. Pero may mga pagkakataon na gumagamit siya ng tao na ibahagi sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Gumagamit siya ng tao kasi unfair naman. Kapag namatay ka, napunta sa impyerno, sasabihin mo, ba't sila napunta sa langit? Ako sa impyerno. Wala namang nag-share sa akin patungkol sa langit. Kaya ang Diyos natin hindi siya unfair. Fair siya. Kaya magpapadala siya ng tao sa iyo para magsabi sa iyo patungkol sa kaligtasan. Kasi ayaw ng Diyos na mamatay ka, na nireject mo si Jesus, kawawa ang iyong kaluluwa. Amen. Kaya sabi niya, it is raised in incorruption. Ang katawan na inilibing ay masisira, pero ito'y mabubuhay na hindi nasisira. Napakaganda po ng verse na yan. It is sown in corruption, it is raised in incorruption. Incorruption is imperishable. Amen? It is sown in dishonor, it is raised in glory. Amen? Pag nilibing ka, babangon yung iyong spirit. At yung spirit na yan, yun yung glory ng Panginoon sa atin. Glory. Makikita mo yung mga tao sa langit, matutuwa ka. Nakapasok ka sa langit! Ano nangyari? Nakapasok sa langit. Akala mo, makasalanan ka. Mayroon pong napakagandang kwento. Mayroon pong isang pastor sa Singapore. Dahil sa corruption, ginamit niya yung pera ng church. Malaki. Napatunayan na siya ay nagkasala. Si Pastor Kong Hee ng Singapore. Nakulong siya. Ay, bills yata. Doon sa kulungan, mayroong isang napakayamang tao na nahisira niya ng pag-ibig ng Diyos ng tao na yan. Tuwang-tuwa. Dahil doon pa lang sa kulungan, masayang-masaya siya. Magpray tayo, samamba tayo dito. Igagather natin yung mga nakakulong. Siya yung pastor sa loob ng kulungan. Tuwang-tuwa yung mayaman na yun, na talagang napuspos siya, na naintindihan niya na ang tao kailangan sumamba sa Diyos. At sa mabuting palad, lumabas yung mayaman sa kulungan, lumabas din yung pastor sa kulungan. Ang sabi ng pastor, kailan ako nangyaring napasok sa kulungan para i-share ko, ibahagi ko ang kaligtasan sa mayaman na yan. Yung tao na yan, na mayaman, ngayon, member ng church niya sa Singapore. Kaya, ganun ang Panginoon. Kahit nasa kulungan ka at hinahanap mong kaligtasan, dito sa atin, ang daming mga nakakulong dito na nakakilala sa Panginoon. Yung anak ni Dolphin, si Dolphin Jr. Diba? Nabuhay din siya sa loob ng kulungan. Ang iinit nilang sumamba. Ang init nilang maglingkod. Ang alam nilang mag-share ng gospel. Gawin natin. It is sown a natural body. Natural na inilibing ang katawan mo. It is raised a spiritual body. There is a natural body and there is a spiritual body. Tulad ng sinabi ko kanina, bigli yan, buto yan. Amen? Pag itinanim mo lang, kailangan mamatay para mabuhay. Pag buhay mo siyang inilibing, hindi siya mabubuhay at hindi siya mamumunga.
Okay? At ang sabi niya, and so it is written, the first Adam became a living soul. Naging kaluluwa, buhay na kaluluwa si Adan. The last Adam became a living, giving spirit. Tinignan ko sa Greek word, yung life-giving spirit. Tingnan niyo po Jesus is the life-giving spirit. Kapag nasa iyo si Jesus, palalakasin niya. Lagi kang lumalakas ang buhay mo, yung spirit mo. Kasi kapag nasa iyo ang Holy Spirit, Jesus, nasa iyo, ito yung nagbibigay life-giving spirit. What do you mean by life-giving spirit? Kapag nanghihina ka, palalakasin niya yung panghihina mo. Kapag ikay walang pag-asa, bibigyan ka niya ng pag-asa. Pag ikay nakikinig ng mensahe ni Pastor, hindi ka inaantok. Amen? Pag ikay nakikinig ng mensahe ni Pastor, tuwang-tuwa ka. Blessed na blessed ka sa pinakikinggan mo ng mensahe every Sunday, kahit sa Bible study kung saan man kayo. Kasi nga, buhay yung spirit mo. Amen? At kapag lagi mong naranasan yan, yung spirito mo, hindi siya makakaramdam na, ako'y walang pag-asa, yung pera ko, tamang-tama lang, yung sahod ko, tamang-tama lang, kasi siguro, paano na lang kaya pag ako'y nagkasakit, saan na lang kukuha ng pera? Ganun ang mo, kasi walang puwersa nang gagaling sa Diyos na nagbibigay sa'yo. Ito ang sabi, ang hanap buhay mo, hindi yan ang source mo. Amen? Hindi mo sabihin, yumaman ka dahil nainegosyo ka. Huwag mong sabihin yan. Yayaman ka, mayaman ka dahil sa Panginoon. Amen ba? Huwag kang umasa doon sa hanap buhay mo. Umasa ka sa Diyos. Kaya minsan pag linggo, maraming negosyante, hindi makapagsamba kasi nagninegosyo kahit araw na linggo. Hindi sila makapaniwala na kaya silang i-bless ng Panginoon, kaya ibigay ng Panginoon yung mawawala sa kanila paglinggo. Pero hindi natin masisisi. Amen? Ganun ang kanilang paniniwala. Pero ang tunay na kumikilala sa Diyos, linggo, sarado, samba tayo. Dala-dala yung pamilya pagsamba. Amen? Pero unfair naman sila sa walang kapag linggo. Pastor, paano yan? Mag-absent ba kapag linggo? What? Mag-pray ka. Lord, bigyan ako ng day off buong linggo. Dahil mahirap na naman yung sahod mo, lalo na pag linggo, tapos lagi ka nag-absent, matatanggal ka rin naman sa trabaho. Di ba? Ang punto ko po doon, ano man ang kapag yung tinatawag na life-giving spirit in us, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Yung sinasabi ng Panginoon Di ba? Doon sa Romans 8:11, sabi niya, the Spirit that raised Jesus from the dead shall quicken your mortal bodies. Amen? Yung Spirito na nanarahan sa inyo, kinikwikin niya. Kinikwikin niya yung mga maling paniniwala mo. Amen? Kaya ka hindi nagbibigay sa Panginoon. Dahil hindi ka nagbibigay ng tama. Dahil ang paniniwala mo, paano yung babalik kung magbibigay akong malaki? Pero ang tunay na kumikilala sa Diyos, pagbigay akong malaki, bahala na kung babalik sa akin. Babalik sa akin, malaki o maliit, praise the Lord. Pero may mga tao talagang ang lakas ng faith. Amen? Doon sa Amerika, ang binibigay nila sa mga mahihirap, bahay. Mga simbahan ito, bahay, binibless nila. Pero the more na binibless nila ng bahay, yung mga walang bahay, lumaki yung simbahan nila. Kahit doon sa Singapore, yung New Creation Church, pupunta pa ng tundo. Lahat ng mga mahirap sa tundo, pinapakain nila, may grocery pa. Kasi may pera sila. Pero minsan yung kanilang ginagawa sa kanang kamay, hindi na nila pinapaalam sa kaliwang kamay. Kaya minsan kapag tayo nagbibigay, silent na lang. Amen. Kapag bibigyan natin, si Lord lang nakakalam niya, kaya dito walang pangalan na natin. Kasi no condemnation Magbigay ka o hindi, walang kukontra sa'yo. It is between you and God. Amen? Amen po ba? May pastor, may tanong ako. Pagpapalay ba ako ng Diyos?
Kapag hindi ako nagbibigay, sagot. Ang sagot. Magbigay ka man o hindi, pinagpala ka na ng Diyos. Tandaan nyo yun, ha? Tinitingnan na ng Diyos yung kayamanan mo kasi ang kayamanan nandito eh. Amen? Ang kayamanan mo nandito sa puso eh. Tinitingnan lang ng Diyos yung puso mo kung kaya niyang pagpaluwal. Amen? Tinitingnan lang niya kung ang puso mo ay giver. Nagbukas tayo ng gawain doon sa San Pablo, Dolores, Quezon, noong karaang Sabado. Pag uwi namin, dami namin bit-bit. Gulay, kalabasa, repolyo, hindi na namin madala. Kasi nag-bus na kami. E pagbalik namin doon, kailangan L300 na dadalhin para lahat ng gulay madadala. Umakyat pa kami sa mataas na bundok, overlooking. Napakagandang lugar ang pinuntahan namin. At mayroon tayong gawain doon. Amen? Gawain? Pastor, layo naman ang gawain mo. Kung saan tayo dinadala ni Lord, sumunod lang tayo. Amen? Kung saan tayo mag-share, pumunta tayo. Kung sino lang yung pwede. Okay, the next verse. As was man of the dust, also those who are made of dust. As is the heavenly man, so also are those who are heavenly. Si Jesus, heavenly man. Adam is man from dust. Amen? Our body are dust, and unto dust we shall return. But our spirit, na binigay sa atin ng Diyos, ito ay pupunta, babalik sa Diyos. Hallelujah. As we have borne the image of the man of dust, we shall also bear the image of the heavenly man. Kaya napakalaga ng kay Jesus, we shall bear the image of the man from heaven, which is Jesus. Okay, next verse, malapit na ako. And this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does corruption inherit incorruption. Behold, I tell you, ito na po yung mystery. I tell you a mystery, we shall not all die or sleep. Hindi tayo lahat mamamatay. Amen? But we shall all be changed. Pag nag-rapture, ito yung tinatawag na rapture, yung katawan ni Pastor Dio, parang damit, maiwan, pero magkaroon ako ng katawang panglangit. Amen? Sabi niya, we shall all be changed in a twinkling of an eye, in a moment, in the twinkling of an eye, sa isang islap mata, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will rise incorruptible, and we shall be changed, for this corruptible must put in corruptible, and this mortal must put in. Yun na po ang mangyayari. Lahat na nananampalataya sa Kanya, magkakaroon ng mortal bodies. Sa September 23, 24, magra-rapture na daw. Sino naniniwala? Huwag muna. Hindi ko totoo yun. Puso-puso na ngayon na maraming rapture. Amen? Kung totoong rapture, magra-rapture. Praise the Lord. Pero kung sa akin lang, hindi, wala pang rapture. Kasi ang dami pang kaluluwa na hindi makakilala sa Panginoon. Wala pang rapture. Kaya yung September 23, 24, maaaring hindi pa yun ang rapture. Kasi mayroon siyang date. Sa Bible, walang date na magra-rapture. Wala pang rapture. Amen? Kasi gusto ni Lord na napakaraming rapture. Pupunta tayo sa langit sabay-sabay. Okay? Yung katawan, lupa, gagawin niyang katawang panlangit. Okay, next verse. So when this corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Pag nangyari po yun, doon na matatalo ang kamatayan. Na hindi na tayo mamamatay. Amen? Kasi ang pinakahuling kaaway ng Diyos, yung kamatayan. Pero kapag dumating na si Jesus, yung kamatayan, tatalunin niya pag tayo umangat. Amen? Tandaan niyo po yan. Amen? Pero yun na po yung tinatawag na blessed hope. Yun po yung hinihintay natin lahat. Amen? Kaya, ang mga mahal sa buhay natin, kailangan ipag-pray natin,
na sila ay makakilala sa Panginoon. Walang maiwan. Amen? Walang maiwan. At ayaw ni Lord na may maiwan. Lahat tayo ay maligtas at ang ating mga kaibigan, kapitbahay, katrabaho, lahat yan ay pag pinag-pray natin, Lord, ligtas mo po ako, maliligtas yan. Kasi walang imposible sa Panginoon. O dito ako magtatapos. In your seed, all the nations of the earth shall be blessed because you have obeyed my voice. Sinabi niya yan sa Genesis, kay Abraham. In your seed, which is Jesus, lahat ng mga nanampalataya sa mga bansa ay pagpapalain ng mga bansa. Amen? Alam niyo ba, ang Russia ay believer country din? Kailan pumasok lang yung tinatawag na komunista? Ang mga tao, mananampalataya. Pero ang government, komunista. Ang government sa Amerika, kapitalista. Hindi rin mananampalataya. Pero ang mga tao sa Amerika, mananampalataya. Kaya mula, from generation to generation, ang Amerika pinagpala kasi ang mga nangangaraw doon, yung mga founder ng Amerika ay nanggaling din sa Europa. Mga British, sila dala-dala nila yung pananampalataya sa Amerika. Kaya sa Amerika, mayroon tinatawag na Thanksgiving Day. Ito, kwento ko pa yung Thanksgiving Day. Ang mga tao sa Europa, pumunta sa Amerika, nakita ng Amerika, daming isda. Ang ginawa nila, nagtanim sila ng mga binhi doon sa lupain sa Amerika. At bago nila itanim ang mga binhi, nilagyan mo na nila ng daming isda. Yung lupa nilagyan ng isda. Dumating sa punto, aanihin na. Napakaraming ani. Hanggang ngayon, hanggang sa taon nito, nagpasalamat sila sa Diyos. Napakaraming ani. Na buong Amerika hanggang ngayon, dinideklara nila ang Thanksgiving Day every November 21. Thanksgiving Day, nagpasalamat sila sa ani. At mula noon, pinagpala ang Amerika. Sabi nung doon si Day, yung pupuntahan ni James sa abroad, yung kapitbahay ng engineer na roon, hindi kayang talunin ng mga bansang Amerika. Pastor, sa ilalim ng lupa, mayroong mga missile. Yun ang ginagawa namin ng bunker. Sabi niya, walang maglalakas loob na bansa na aatakihin ng Amerika. Ganun po ka-bless ang Amerika. Tinuruan sila ng mga wisdom paano magkakaroon ng mga missile. Amen? Isang sign yan para proteksyonan ang kanilang bansa. Walang bansa na naglakas. O makinig muna kayo. Matatapos na tayo. Hallelujah. In your seed, all the nations of the earth shall be blessed. Amen? Because you have obeyed my voice. Nang dahil kay Jesus, lahat tayo pinagpala na. Bless na tayo. Kahirapan, alisin ni Lord yan. Magpatuloy lang tayo. Makinig tayo. Huwag tayo makinig. Kapag hindi kayo nakapagsamba, huwag kayo makinig ng mga balita. Puro negative yan. Pakinggan natin ang mga aral patungkol sa Panginoon. Amen ba? Mayaman na tayo. Ano pagyaman? Hintayin mo na lang. Hindi natin alam kung paano gagawin ng Panginoon sa akin. Amen? Nung araw, hindi ako makapaniwalang pupunta ako ng Amerika. Iikot sa Amerika. Ay ngayon, naniwala na ako kasi aharap na ako sa konsul. Ang gagawin mo doon? Nadalaw lang po. Yung dadalawin mo, mga anak at mga apo. Bakit? Sino ka ba? Pastor po ako, missionary ako. Alam mo, pag pastor missionary, ang mga consul sa Amerika, ginagalang nila ng mga pastor. Yung bishop na kaibigan ko, wala siyang perang pinakita. Binigyan siya ng 10 years visa. Simple lang ang tanong, anong gagawin mo doon? Pag-mission lang po. Respetado ang mga tulay na kilala sa Panginoon sa American Embassy. Hallelujah! Are you blessed? Okay, alam ko may natutunan tayo at itinanim ng Diyos sa puso natin. Walang makakasira sa pananampalataya natin. Walang makakaagaw sa pagpapala ng Diyos sa inyo. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang pagpapala. Pagpapala niya, pagpapala niya, pagpapala niya, pagpapala niya, pagpapala niya. At iba-ibang pagpapala. Tulad nung iba-ibang
Ano sa constellation, bituin, araw, iba-iba. Tayo manalangin. Lord, maraming salamat po. Maraming salamat sa aming pinag-aralan na ikaw ang binhi. At ito ang pinakadakilang mensahe mo sa amin sa umagang ito. Lord, salamat ng marami, pinupuri ka namin. Sino man sa ating viewers na hindi mo pa tinangtanggap, kinikilala si Jesus, nais kong ipanalangin ka at sumunod ka sa panalangin ito, bigkasin mo, Panginoong Hesus, tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Maraming salamat sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Maraming salamat sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa mga himala na aking mararanasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you. At ipanalangin ko ang lahat ng mga may sakit. Anong uri ng sakit, karamdaman mayroon ka? Ang Diyos natin nagpapagaling. Lord, I pray and I declare healing of miracles sa lahat ng mga nanonood ng mga may sakit. Maaaring naroon sila sa hospital. Mayroon silang mga kamag-anak na naroon sa hospital. Right now, Lord, I pray for healings. You are the God of signs, wonders, and miracles. You are the God that healeth thee. By your stripes, I am healed. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for the healing. I rebuke the curse of sickness and disease. Get out in the name of Jesus. Go, be done. Get out of the bodies of God's people. And I speak life. I speak healing. I speak miracles in the name of Jesus. You are healed by the stripes of Jesus. Salamat sa kagalingan, Panginoon, na dumaloy sa lahat ng nangaabot, lahat ng mga negosyo, ng mga negosyanteng alam nilang sa tingin nila ay pabagsak. Buhayin mo, Panginoon, kung paano mo binuhay si Lazarus. Buhayin mo ang mga kabuhayan, ang mga negosyo ng lahat ng narito. Sa pangalan ni Jesus, blessing upon blessing, grace upon grace, in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Maraming salamat po. God bless po.